Kwentong Bayan. Sa kagustuhan na makita ang mga aswang, hindi lang basta pagpapakita ang binigay sa kanya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Saul. Taong 1982. Samar. Saan ba tayo pupunta, Saul? Ang dilim naman dito. Sa anibersaryo natin ah. Bakit dito mo ko dinala? Sa sementeryo? Ano bang gagawin natin dito? Wika ni Mercy. Kalma, masaya to. Ang sabi nila pag Biyernes tapos bilog ang buwan, maraming nangyayaring kababalagan sa sementeryo. Alam mo naman, matagal ko nang pangarap na makita yung itsura ng maligno eh. Mga kaluluwa at saka mga aswang. Malay mo, meron dito. Wika ni Saul. Baliw ka ba? Sa dami ng pwedeng pangarapin, makakita pa ng kampo ng demonyo ang gusto mo. Hindi naman tama yan. At saka naniniwala ka dyan, katang-isip lang yan. Gawa-gawa ng may malawak na isip. Hahanapin mo tapos isasama mo pa ako. Tugon ni Mercy. Ay naku, wag ka na nga mag-inarte. Gusto mo lang akong masolo eh. Huli naman na eh. Uwi ng probinsya ang kaibigan ko sa mahal na araw. Meron daw magandang isla dun eh. Gusto mong sumama? Pero maghahanap kami dun ng aswang sa mga engkanto. Ang sabi niya pa magaling na albularyo yung tatay niya. Kaya tara, sama tayo. Wika ni Saul. Bahala nga kayo magkaibigan. Isa din yan eh. Imbis na sawayin ka, sinasabayan ka pa sa kabaliwan mo. O siya, sige. Saan tayo nito tatambay? Sana man lang naganda ka ng mauupuan natin habang nag-aantay. Naku, kung hindi lang kita mahal, iniwan na kita eh. Wika ni Mercy. Naglatag ng banig ang dalawa sa gilid mismo ng libingan. Wala namang nagawa ang dalaga kung hindi sabayan si Saul. Hindi man gusto ng kalooban, umaasa na lamang si Mercy na magising sa kalokohan ng nobyo. Madaling araw bago umuwi, pansin sa mukha ni Saul ang lungkot ng hindi napatunayan ang pinaniniwalaan. Ganun pa man, hindi to dahilan para tuluyang mawalan ng gana ang binata, bagkus nagbigay pa ito ng lakas ng kalooban. Ilang araw ang lumipas bago ang araw ng pagbiyahe kasama ang kaibigan. Muling niyaya ni Saul ang dalaga kung gusto ba nitong sumama sa kanila. Sa pangalawang pagkakataon napapayag naman niya si Mercy. Alam niyang hindi siya matitiis ng kasintahan. Niyakap niya ito ng maigpit at nagpasalamat. Hanggang sa sumapit ang tinakdang araw, magkasama ang magkasintahan pati na rin ang kaibigang si Roger. Kasama naman itong umuwi ang nakababatang kapatid. Matutuwa si nanay, may kasama kami sa biyahe. Nga pala Ate Mercy, isuot mo po to oh. Kakaiba po mga taong makakasalamuha natin. Maninibago po kayo kung wala po kayong proteksyon. Wika ng kapatid ni Roger na si Carla. Quintas? Tapos may maliit na bote? May lamang likido sa loob? Ano to Carla? Saan mo nabili? Maganda siya ha? Saka meron pang kahoy sa loob. Paano kaya to napasok sa ganitong kaliit na lalagyan? Tugon ni Mercy. Carla, hindi basta sinusot yan ha. Lalo pat malakas ang kargang dasal ng kwintas na yan. Ang totoo, lahat kami may ganyan. Gawa yan ni tatay pang taboy sa mga negatibong enerhiya. At saka, nalalaman namin kung may mga hindi pangkaraniwan sa paligid. Wika ni Roger. Bakit ako wala? Bigyan mo din ako. Mamaya mausog ako eh. Ang dami pa namang matanda kanina pang dumadaan sa harapan ko. Saka pare, ngayon mo lang yan pinakita sa akin ang tagal na nating magkasama. Teka, parang may nakita din akong kagaya nito eh.
Oo, natatandaan ko sa harap ng simbahan ng Quiapo. Pero maiba nga ako. Kayong dalawa. Magsasalita pa sana si Saul. Nagulat siya dahil may umubo na matanda sa gilid. Napansin nilang nakatitig ng masama sa kanila ang matanda. Maagap naman nag-usal ng proteksyon si Roger. Ramdam niya ang malakas na presensyang taglay ng matanda. Maya-maya lang, nakangisi na itong tumalikod at papalayo sa kanila. Nagbuntong hininga naman si Roger. Tinignan ang reaksyon ng mga kasama. Mas pinili niyang huwag ipaalam sa mga ito lalo na kay Mercy. Nararamdaman niyang hindi mapakali ang dalaga. Matatakutin ito kaya ayaw niyang dagdagan pa ang isipin ni Mercy. Mula Manila papuntang Samar, ilang oras din ang biyahe bago maabot ang pantalan ng lugar. Hindi naman naging mahirap ang paglalakbay dahil may dalang sasakyan si Saul. Inabot na sila ng halos 2 oras bago maabot ang lugar ng kaibigan. Sa paglalarawan ni Saul, wala masyadong kabayan dahil malapad ang taniman ng palay sa lugar. Kung may mga bahay man malalayo ang pagitan, ilang sandali pa napasok nila ang isang maliit na eskinita. Sa gitna ng mga mayayabong na puno ng mahogani at aguro. Dagdag pa ni Saul, sa buong buhay niya ito ang pinakamagandang lugar na napuntahan. Maya-maya pa nahinto sila sa isang lumang bahay. Yari sa makalumang estilo ang gamit at pundasyon ng bahay na iyon. Hindi bahay na bato, kung hindi kahoy na sobrang pulido ang pagkakagawa. Pababa pa lang ng sasakyan, kagad naman silang sinalubong ng ina ni Roger. Diyos ko, taboy ang mga anak mo. Carla, hindi ka man lang nagsabi na uuwi kayo. Sana nakapaghanda man lang kami ng tatay nyo. May mga bisita pala kayo, ano? Roger, eto ba yung mga sinasabi mong kaibigan? Abay, gwapo ha. O sige na, pumasok na kayo nang makapagpahinga na. Nga pala iho, Roger, yung kwarto na magkaharap ang gamitin nyo ha. O siya, sige na't magluluto muna ako ng makakain bago kayo magpahinga. Wika ni Nanay Alona. Akala ko sa susunod pa kayo na taon magbabakasyon na. At saka Roger, siguro naman alam mo na kung anong meron sa lugar natin, puwera usog ha. Mamaya ko na kayo haharapin. Aayusin ko pang mga alaga ko. Wika ni Tatay Taboy. Sige po tay, syempre. Hindi ko po makakalimutan ang mga bilin nyo. Huwag po kayo mag-alala tay. Ginagawa ko po ang mga turo nyo. Nga po pala, may pupuntahan lang kami bukas ni Saul. Mamaya na po natin pag-usapan. Gusto ko po munang magpahinga eh. Nakakapagod po yung haba ng biyahe. Tugon ni Roger. Napatango na lang ang ama at iniwan muna sila para ayusin ang mga alagang manok. Pumasok na ang 4 sa kwarto. Habang nag-aayos ng mga gamit si Mercy at Saul, napag-usapan nila ang estado ng pamumuhay na meron ang pamilya ni Roger. Maliban sa tahimik lang ang kaibigan, hindi ito nagyayabang maliban sa binibidang magaling na manggagamot ang ama. Ilang sandali pa kahit hindi pa nakabihis ang dalawa. Bigla silang nakatulog dala ng pagod sa biyahe. Hapon na nang gisingin sila ni Roger upang kumain. Abay, napasarap ang tulog nyo ah. Kanina ko pa nahanda ang pagkain, hindi na to mainit. Hindi bale, nagluto ako ng bulalo. Siguradong magugustuhan nyo yan. Saka pasensya na sa lugar namin ha. Semana Santa eh. Wika ni Nanay Alona. Sakto, paborito ko po to. Nga po pala, wala naman pong problema sa lugar nyo ah. Tahimik nga po sa sobrang linis. Lalo po tuloy akong nasasabik sa sinabi ni Roger. Ano tol, nagpaalam ka na ba? Wika ni Saul. Paalam saan? Wala pa namang sinasabi si Roger eh. Oo. Tahimik at maganda ang lugar namin.
Pero sa likod niyan, maraming nakatagong lihim. Kahit sinong eksperto hindi yan mapapaliwanag. Kagaya na lang ng bahay na biglang umusbong sa burol, sa kalagitnaan ng gubat, at ang malala wala namang nakatira. Maraming nagsasabi na may mga sumubok na pasukin ng bahay, pero hindi nakakalabas ng buhay. Kung meron man, baliw na kapag nakita. Wika ni Tatay Taboy. Di ba tayang sabi bahay daw yun ng mga demonyo? Saka itong mga tao na to, alam ng bawal aalamin pa. Sila yung nagpapahamak sa mga sarili nila, di ba kuya? Wika ni Carla. Gaya nitong nasa tabi ko, gusto daw makakita ng totoong demonyo. Pangarap pang makakita ng aswang. Kung hindi niyo po natatanong, yan po yung pinunta niya dito. Dagdag ni Mercy. Huwag mong pangarapin, iho, ang bagay na yan. Ang masasabi ko lang sa inyo, mapanlin lang ang mga demonyo. Isipin nyo na lang, anumang hiniling nyo sa kanila. Ibibigay niya ito pero hindi para sa ikabubuti, kundi para sa ikakasama ng tao. Saka hindi naman sa pangimasok sa paniniwala ng iba. Walang kabuluhan ang utak ng tao kung ikakapahamak lang ang gagawin. Mahirap na, nasa uli ang pagsisisi. Wika ni Tatay Taboy. Tay, gusto lang naman mapatunayan ng kaibigan ko kung totoo ba yung mga nababasa at naririnig niya. Syempre ako naman, buong buhay naranasan ko na yung mga misteryo na yan. Ang sa kanya lang naman may gusto siyang mapatunayan kaya ako siya sinaba. Huwag po kayo mag-alala, Tay. Ano man ang maging resulta, mag-iingat po kami. Saka ako, tiwala ko dahil alam kong gagabayan mo kami. Tugon ni Roger. Pero anak, alam mo kung ano lang ang kaya kong gawin. May hangganan din ang kakayahan ko. Kaya sana, pagsabihan mo din yung kaibigan mo. Ikaw ang mas maalam sa lahat. Alam mo din ang nangyayari sa lugar natin. Sana naman, isipin nyo ang kabubuti. Wika ni Tatay Taboy. Dito pinaintindi ni Tatay Taboy ang lahat ng mga pinagbabawal sa lugar. Mas nanaisin niyang umiwas kaysa mapasubo. Pero lahat ng mga paalala at babala tila walang pinakinggan si Saul. Bagkus mas pinili niya ang sariling kagustuhan. Matapos kumain ay nagpahinga sila. Ayon kay Saul, kailangan nila ng lakas para sa gagawing kinabukasan. Laking pasasalamat niya sa mga kaibigan na isinama sila nito sa lugar. Dagdag pa ni Saul, ramdam niya na ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Kinabukasan maaga silang nag-ayos. Lahat ng pwede nilang dalhin para sa gagawing paglilibot sa lugar ay nilagay sa bag. Ni hindi na sila kumain ng agahan dahil ayon kay Roger, kailangan nilang umalis ng maaga para makabalik din kaagad. Akala ko ba sasama ako? Hindi naman pala. San ba talaga kayo pupunta? Huwebes Santo hindi magandang gumala. Narinig niyo ba si Tatay Taboy kahapon? Kayong dalawa, paano kung mapahama kayo? Isama niyo na lang ako para hindi ako magsumbong. Wika ni Mercy. Ate, delikado. Hayaan mo na sila kuya, kaya nila yan. Kuya, mag-iingat kayo ha, ang bili ni tatay. Teka nga, dalhin nyo na to. Baka may mga makasalubong kayo na kung ano eh. Ilagay nyo na lang sa bulsa nyo. Wika ni Carla. Lana. Bakit lahat ng mga lana may halo na kung ano sa loob? Kagaya nitong ibinigay nyo kay Mercy. Mas malaki nga lang ng kaunti, saka napakabaho. Wika ni Saul. Kunin mo na, tol. Huwag ka na mag-inarte. Ayos lang yan. Mga halamang gamot yan na nasa loob kaya babaho. Pero grabe ang bisa niyan lalo na sa mga masasamang nilalang ng dilim. Tugon ni Roger. Dahil maaga pa lang ng mga oras na yun, hindi pa gising ang mga magulang ni Roger.
Hindi na sila nagpaalam dahil hindi siya papayagan ng mga magulang. Bago pa man umalis, nagbili na ang kaibigan ng mga dapat at hindi dapat gawin. Pero kahit anong bili ni Roger sa kaibigan, hindi naman ito pinakinggan ni Saul dahil sa sobrang pagkasabik. Ilang sandali pa ang lumipas, binagtas na ng dalawa ang lugar. Papasok sa masukal na kagubatan hindi kalayuan sa tahanan. Sa pagmamasid ni Saul, nanlaki ang mga mata sa ganda ng lugar. Walang sinabi ang syudad na kinalakihan. Tila paraiso ang nilalakaran niya dahil sa mga naglalakihang puno at mga bulaklaking halamang gubat. Mababakas din sa lugar na hindi pa masyadong napapasyalan ng tao. Ayon sa paglalarawan ni Saul, tahimik ang lugar. Huni lang ng mga ibon at mga hayop sa paligid ang naririnig. Dagdag pa ng binata, buong buhay niya doon palang nakaramdam ng kakaiba. Samantalang ang kaibigan naman, panay-tali ng mga damong dinadaanan dahil ayon kay Roger, kahit doon siya sa lugar pinanganak hindi pa rin kabisado ang gubat. Maigpit na pinagbawal ng ama ang mapadpad sa masukal na bahagi ng kagubatan. Sa paglilibot nawili ang magkaibigan, hanggang sa hindi na malayang naabot na pala nila ang sinasabing lumang bahay. Sobrang tahimik ng lugar. Hanggang sa biglang may lumabas na isang babae. Nagulat si Roger dahil hindi niya inaasahang totoo ang kwento ng ama patungkol sa lumang bahay. Ngunit ang hindi niya lubos maisip, meron palang nakatira doon. Nilapitan nila ang tahanan at nagbigay galang sa babae. Magandang umaga ho. Napadaan lang kami sa lugar. Hindi namin alam na meron po palang nakatira. Kinalulugod po namin na makilala kayo. Wika ni Roger. Mukhang malayo pa ang pinanggalingan niyo ha. Halika kayo. Pasok kayo sa bahay. Alam kong hindi pa kayo kumakain. Baka gusto niyong magpahinga. Wika ng babae sabay buka ng bibig na tila may binibigkas sa hangin. Naku tol, sige na kahit kape lang pwede na yan. Hindi man lang tayo nakakain o nakapagkape kanina eh. Anak ko salamat po ah. May kape po ba kayo? Hindi na ako tatanggi. Mahirap na tol, mahaba na yung nilakbay natin eh. Kung iintayin pa nating makabalik, siguradong madilim na pag uwi eh. Wika ni Saul. Wag na pare. Uuwi na tayo mamaya. Tiisin mo na lang. Hindi natin kilala yan. Bulong ni Roger. Halina kayo, sige. Sumunod na kayo sa akin. Lalo ka na. Wika ng babae sabay turo kay Saul. Tila nahipnotismo ito at hindi na nakapagsalita. Bigla na lang sumunod sa babae si Saul. Akmang hahatakin pa sana ni Roger ang kaibigan ngunit huli na. Kaya kahit kinakabahan sa mangyayari, pinili na din ni Roger na sumunod. Hanggang sa natuon ang tingin niya sa basang bahagi ng bag na nasa likod ni Saul. Sigurado siyang ito ang bote ng lana na ibinigay ng kapatid bago umalis. Natatapon dahil sa pagkulo. Ang ibig sabihin aswang ang nasa harapan. Nalalanghap na rin niya ang lana mula sa hangin. Dahil dito napausal ng dasal pang proteksyon ng binata. Habang ang kaibigan naman, nakasunod pa rin sa babae na tila wala sa sarili. Hindi nagpalata si Roger sa nararamdaman. Bagkus pinili niyang kumalma lalo pat alam niyang papasok sila sa patibong. Nang makapasok ay pinaupo sila ng babae sa maduming upuan. Kalmado lang si Roger habang nag-iisip ng paraan kung paano sila makakalayo sa lugar. Alam niyang medyo mahina pa ang nilalang ng mga oras na yun. Kaya sinikap niyang makisabay muna sa galaw ng babae at habang nagtitimpla ito ng kape. Hinanda ni Roger ang sarili at mga pwedeng magamit
Nakakasigurado siyang may masama itong balak sa kanila. Ilang sandali pa nang ilapag ng babae ang 2 tasa. Nanlaki mga mata ni Roger nang makita ang basong may kape na puno ng buhay na insekto. Kaya bago pa man inumin ng kaibigan, sadya nitong tinabig ang 2 baso, dahilan kaya natapon sa sahig ang lana. Bigla namang napaangil ang babae sa ginawa ng binata. Akala mo madadala mo ako sa panlilinlang mo? Demonyo ka! Wika ni Roger. Napilit tinatanggal ang pagmamanipula kay Saul. Hangal, hindi yan susunod sa inyo. Nananahimik ako. Bigla kayong manghihimasok sa lugar. Anong gusto niyong gawin ko matuwa? Kakainin ko ang kaibigan niyo. Wika ng nilalang. Tol, gising tol. Diyos ko, patawarin mo ko sa gagawin ko. Wika ni Roger sabay suntok ng malakas sa kaibigan. Nawalan ng malay si Saul. Lalapit na sana ang nilalang sa kanila. Wala nang pagpipilian si Roger kung hindi buhati ng kaibigan. Ayaw niyang iwanan lang si Saul. Pinasan niya ito sa balikat at nagmamadaling lumabas. Labis ang takot at kilabot na nararamdaman ni Roger habang patuloy silang hinahabol ng nilalang. Dahil sa pagkataranta, hindi niya alintana kung saan papunta. At kahit nahihirapan ng buhati ng kaibigan, habang tumatakbo patuloy siyang nanalangin. Hanggang sa napansin niya ang tali na ginawang tanda palabas ng lugar. Ito ang naging gabay niya para makalabas sa loob ng kakawyan. Pagod na si Roger. Malayo pa lang sumisigaw na ito. Tay, tulungan niyo po kami! Wika ni Roger. Ay, Diyos ko, Roger! Yung anak po! Pinagsabihan ko na kayo eh. Ang tigas talaga ng ulo nyo. Bilisan mo't ipasok mo ang kaibigan mo. Alo na maganda kayo. Lagyan nyo ng harang ang bawat sulok ng tahanan. Mahirap na. Wika ni Tatay Taboy. Pinagtulungan nilang ipasok si Saul. Wala pa ring malay ng mga oras na yon. Pinakalma na muna ng ina ang anak habang tinititigan ni Tatay Taboy ang katawan ni Saul. Napabitaw ito ng mabigat na salita nang makumpirma ang nangyari kay Saul. Ano po bang nangyari sa kanya? Saul, gumising ka. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Tulungan niyo po si Saul. Wika ni Mercy. Magiging maayos siya. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, tulungan mo kami ni Carla na maglagay ng harang sa pintuan at bintana. Delikado. Delikado dahil nagawang masundan ng nilalang sila Roger. Tugon ni Nanay Alona. Itay, buti na lang naramdaman ko kaagad eh. Tama kayo. Demonyo yung nakatira doon sa lumang bahay sa Burol. Ang kinakabahala ko, ano bang ginawa niya kay Saul? Wika ni Roger. Sinabihan ko na kayo pero hindi kayo nakinig. Nawalan siya ng malay. Sa awa ng Diyos, maayos ang kaibigan mo. Magsasagawa lang tayo ng pausok. Tinanggal ko na sa katawan niya ang marka na ginawa ng nilalang na humabol sa inyo. Pasalamat kayo at may araw pa. Hindi agresibo ang mga demonyo kapag maliwanag. Hindi pa sila ganong kalakas. Sa ngayon, hayaan na muna nating makapagpahinga ang kaibigan mo, pati na din ikaw. Maligo ka muna. Lagyan mo ng konting asin ng batsa ng malinisan ang ora mo. At saka, hindi pala ito nabigyan ng pangontra. Si Mercy ba meron? Tugon ng ama. Si ate po, pinasuot ko sa kanya yung kwintas ko eh. Pero si Saul hindi ko po alam. Lana lang po yung meron siya eh. Nasa na pala yun, kuya? Wika ni Carla. Ang sabi ni Roger, naroon sa loob ng bag at pagkabukas. Nakita nilang basag na ang bote. Napailing na lang ang ama at nakakasigurado ito na malakas ang aswang. Dahil sa malakas na presensya,
kaya sumabog sa loob ng bag ang boteng may laman ng lana. Inayos si Tatay Taboy ang laman ng bag. Gumawa na din ito ng karagdagang kwintas para maisuot ni Saul. Sa kabutiang palad, hindi na sila ginambala pa ng nilalang. Ayon kay Tatay Taboy, alam ng nilalang ang hangganan, kaya hindi na nito sinubok pang manggulo. Kinabukasan ng umaga nang magising si Saul, matindi ang sakit ng ulo. May pasa din ito sa muka na ipinagtaka ng binata. Mercy, nadisgrasya ba kami? Wala akong maalala eh. Saka bakit ang baho? Meron din akong kwintas na kapareho ng sayo. Wika ni Saul. Naku, hayaan mo na. Huwag mo nang alalahanin yung nangyari sa'yo. Sigurado kung hindi ka maniniwala. Ginawan ka na ng pangproteksyon. Huwag kang mag-alala. Kahit ganyan ang amoy mo, ayos lang yan. Pareho naman tayo eh. Wika ni Mercy. Nagpasalamat na sila sa pamilya ni Roger. Nakabalik sila sa Maynila ng maayos. Pero sa isip ni Saul, wala pa ring sagot ang mga katanungan. Ayon sa kanya, hindi niya matandaan kung ano ang nangyari nung pumasok sila sa lumang tahanan na nasa gitna ng kagubatan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Awel. Taong 1978, probinsya ng Albay. 4 na buwan pa lamang ang nakalilipas magmula nang lumipat ng tahanan si Awel. Galing sa buhay Maynila, bigla na lamang itong umuwi sa probinsya ng Albay. Masasabing malayo ang pang-araw-araw na gawain sa lugar. Kung dati walang istorbo kahit magising pa ng alas 10 ng umaga, ngayon alas 5 pa lang ng madaling araw nag-uumpisa na ang buhay ni Awel. Wala naman itong problema sa binata dahil alam niya na kailangan din niyang baguhin ang sarili. Yun ang pangunahing rason ng pag-uwi nito sa probinsya, para maiwasan ng droga. Nang mga panahong yun, laganap ang bawal na gamot sa tahanan sa Maynila. Kaya naman nagpasya ang mga magulang na pauwiin na muna ito sa probinsya. Samantala, maayos at payak naman ang buhay na naabutan sa lugar. Ang kasama lang niya sa tahanan ay ang tiyuhi na si Tio Rosso at ang isa nitong anak na binata. Wala naman siyang ayaw sa anak ng tiyuhin. Nagustuhan na kagad ito ni Awel sa loob lang ng napakaikiling panahon. Isang madaling araw, bandang alas 4 gising na si Tio Rosso. Nagising din si Awel sa mga yabag na ginagawa ng tiyuhin, kaya pinuntahan na din ito ng binata. O Tio, ang aga nyo naman po yatang nagising. Pupuntahan po ba kayong koprahan ngayon? Baka pwede po akong sumama. Kahit wala pong bayad, ayos lang. Gusto ko lang pong matulungan kayo. Wika ni Awel. Kagad namang tumugon ang tiyuhi na ayos lang sa kanya. Ngunit pinangunahan ito si Awel na magiging matrabaho ang gagawin. Ngunit hindi naman yun inisip ng binata. Bagkus nagmamadali na niyang inayos ang sarili at mga dadalhin sa bundok. Hindi naman nagtagal pa at nagpaalam na ang dalawa sa may iwang pinsan. Dumiretso na ang mga ito sa paglalakad, habang si Awel naman, panay ang pagtitig sa mga dinadaanan. Yun pa lamang ang unang beses na makita ang tanawin sa bundok, kaya hindi makapagsalita ang binata. Kasabay pa ng bukang liwayway ang tanawin kaya naman sobrang namangha si Awel. Maya-maya pa, nakarating na ang dalawa sa isang patag. Nasa likod ito ng nadaanang bundok. Dito tumambad sa binata ang napakalawak na taniman ng niyog. Hindi pa man nagtatagal ang dalawa. Nagsidatingan na rin ang iba pang mga kasamahan ni Tio Rosso. Lahat ng mga ito ay halos kasing edaran lamang niya.
May sari-sariling dala ng mga gamit sa pagkukopra. Kagaya ng inaasahan, buong maghapong naging abala sa pagtulong si Awel. Bagamat nahihirapan, porsigido pa rin na tapusin ang ginagawa, lalo pat alam niya na malaking tulong ito sa tiyuhin. Samantala, bandang 4:00 pa lang ng hapon, nagsisimula ng magligpit ng mga gamit ang kasamahan ni Awel, kabilang na si Tio Rosso. Halos lahat nagmamadali na tila may hinahabol na oras, kaya hindi maiwasan ni Awel na mapatanong. Mawalang galang po, Tio Rosso. Bakit po nagmamadali silang makauwi? Mataas pa naman po ang araw Tanong ni Awel. Oo, pamangkin. Kailangan nating makauwi bago mag 7:00 ng gabi. Kaya maaga pa lang, kailangan na nating makaalis dito. Karamihan sa mga kasamahan natin, medyo malayo pa ang lalakarin ng mga yan. Paunahin na muna natin sila. Medyo malapit lang din naman tayo Tugon ni Tio Rosso. Nang tanungin naman ni Awel sa kung ano ang rason sa pag-uwi, tumugon naman si Tio Rosso na may gumagalang napakalaking aso sa lugar. At ito ang dahilan ng pagkamatay ng mga taong inabot ng gabi sa bundok. Napatango lang si Awel dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ng tiyuhin. Lalo pat ni isang beses sa buong buhay, hindi pa ito nakakita ng kakaibang nilalang habang naglalakad pa uwi. Doon lang nagumpisang mapagtanto ni Awel kung bakit karamihan sa mga kapitbahay sarado na ang tahanan tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Simula nang manirahan sa probinsya, hindi na nito muli pang naranasan ang gumala tuwing gabi. Halos lahat ng tahanan ay nakasara na, kaya kahit lumabas ka wala rin namang makakausap. Samantala, hindi naman nagsasalita si Tio Rosso hanggang sa makauwi ng tahanan. Pagkarating, kagad nang kumain ng hapunan at matapos yon, dahil 6:00 na ng gabi, akmang magsasara na sana ng tahanan si Tio Rosso. Ngunit nag-uwi si Awel na siya na lamang ang gagawa nun at magpapahangin muna ito sa bakuran. Tumango naman si Tio Rosso at nagbili na huwag magpapalalim ng gabi sa labas. Habang tahimik na pinagmamasdan ni Awel ang paligid, umandar ang kuryosidad ng binata sa sinabi ng tiyuhin tungkol sa napakalaking aso. Isinarado na ni Awel ang harap na pinto ng tahanan habang naiwan naman ng binata sa labas. Iniisip na kasya naman siya sa maliit na siwang sa bandang likuran, kaya may mapapasukan pa rin kahit abutin ng alanganin sa labas. Nang mga oras na yon, wala nang ibang nasa isip ang binata kundi alamin kung ano man ang sinasabi ni Tio Rosso. Nanatili lang ito sa tapat ng tahanan hanggang sa sumapit ang 8:30 ng gabi. Sa gitna ng napakatahimik na lugar, biglang naagaw ang atensyon ni Awel nang makita ang isang babae na naglalakad ng mag-isa sa daan. Ayon kay Awel, nasa edad 40 na ito, ngunit tila wala sa sarili. Sira na ang suot na damit ngunit hindi naman may tuturing na baliw. Hindi nagsalita si Awel. Patuloy lang sa pagmamasid ang ale sa paligid. Marahan itong naglalakad habang nakasunod naman ang tingin ng binata. Maya-maya pa, nang tuluyang makalayo ang ale, sinundan nito ni Awel. Sa ilalim ng puno ng mangga, tahimik na nagmamasid ang binata hanggang sa nagulat na lamang si Awel nang may marinig na boses ng lalaki papalapit sa kanya. Pumunta ka sa harapan ng babaeng yan. Batiin mo na parang kaibigan mo lang. Bilisan mo. Gawin mo na nang hindi ka mapahamak. Dalian mo na. Wika ng matanda. Kasabay nito bahagya siyang tinulak ng tao papalapit sa babae. Dahil nakita na rin siya ng ale, wala nang nagawa si Awel, kundi sundin ang sinabi ng boses ng matanda sa likod. Samantala nang makalapit, kagad na naamoy ni Awel ang umaalingasaw na napakabahong amoy.
Halos masuka ang binata ngunit umarte lang siya ng normal at binati ang Ale. Magandang gabi ho, Ale. Saan po ba kayo pupunta? Tanong ni Awel. Hindi naman umimik ang Ale. Bagkus tumangulang at ngumiti sa binata. Sa pagtitig ni Awel, napansin niyang maayos naman ang itsura ngunit tila may namumuong galit sa mga mata. Matapos yun, bumalik na si Awel sa puno ng manggang pinagtataguan at naabutan ng matandang lalaki. Dahil madilim na ang paligid, hindi na nito nasilayan ng malinaw ang mukha ng matanda at nanatili lamang na nakatayo ang dalawa. Samantalang si Awel naman, pilit na pinakikiramdaman ng matanda. Ngunit walang ano-ano'y may sigaw na bumulabog sa tahimik na paligid. Paglingon ni Awel sa Ale, nakaupo na ito sa dibdib ng lalaki at may kung anong ginagawa. Dahilan para dumanak ang dugo sa lupa. Mabuti na lang at sumunod ka sa sinabi ko. Kung wala kang ginawa, malamang ikaw ang nasa sitwasyon ng lalaking yan. Hindi ordinaryong tao ang babaeng yon. Isa yang bagat na nasa anyong tao. Ang bagay na ipinagawa ko sa iyo, paraan yon para lubayan ka ng nilalang. Tandaan mo, sa susunod na makakita ka ng kagaya niya na hindi normal na tao, batiin mo lang. Yung parang matagal mo nang kakilala. O kaya naman, kapag nagkataon na gustuhin ito makipagbuno sa'yo, kagatin mo ang hinlalaki mo. Paraan din yon. Kusa ka nalang lalayuan ng nilalang. Wika ng matanda sa likod ni Awel. Hindi naman ito tumugon pa at nakatitig lang sa nilalang. Samantalang lahat ng sinabi ng matanda ay malinaw niyang narinig. Kahit papano nagawa pang lumaban ng lalaking biktima ng nilalang. Ngunit halata sa galaw nito na ilang oras na lang, mawawala na ito ng buhay. Maya-maya pa, noong hindi na nanlalaban pa ang lalaki, hinila na ito ng Ale papalayo sa lugar. Ganun na lang ang kabang naramdaman ni Awel dahil ito ang unang beses na makasaksi ng ganitong uri ng pagpatay. Lalo na't hindi ordinaryong tao ang salarin sa tuluyang pag-alis ng nilalang. Pero po, ang sabi sa akin ng chewing ko, malaking aso ang gumagala sa baryo natin. Paano po nangyari na matandang Ali lang ang bagat? Tanong ni Awel. Ngumiti lang sa kanya ang matanda at sinabing ang mga bagat ay may iba't ibang uri at kakayahan. Ang iba sa mga ito ay nag-aanyong tao, habang ang iba naman ay nasa anyong hayop. Ngunit ang nasa baryo nila, uri ng bagat kung saan kaya nitong maging ganap na tao dahil kilala mismo ng matanda kung sino ang nilalang. Ayon dito, si Iliya ang bagat sa lugar. Galing siya sa pamilya ng lahing aswang. Noong kabataan nito hindi naman niya ginusto. Pilit pa siyang tumatanggi sa mga magulang na manahin ng katangian. Sa pakikipagmatikasan ng dalaga, napilitan ng ama nito na itiwalag siya sa grupo. Ngunit nagkaroon ng kondisyon. Tuwing Martes at Biyernes ng gabi magiging isa siyang ganap na bagat. Wala namang nagawa ang dalaga kundi sundin ng ama. Lalo pat ito ang pinuno ng mga nilalang na mga panahong yun. Bagamat narinig ni Awel ang lahat, tanging pagsang-ayon lang ang nagawa ng pinata. Hindi pa rin niya lubos na maintindihan ang mga nangyayari. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng dalawa. Ngunit nang lumingon si Awel, hindi na muli pang nakita ang matanda. Nang nakaramdam ng takot, nagmamadali na itong umuwi ng tahanan. Habang nakahiga sa sariling silid, hindi siya mapakali dahil sa mga nakita. Samantala ng sumunod na araw, naging normal naman ang lahat. Hindi napansin ni Tio Rosso ang pagdaan ni Awel sa siwang sa likod ng tahanan.
at nagpatuloy lang si Awel sa normal na buhay sa koprahan. Lumipas pa ang mga araw. Hindi basta nawala sa isipan ni Awel ang mga nasaksihan, ngunit hindi na pinagtuunan pa ng pansin ang patungkol sa bagat. Naging abala na lamang siya sa pagtatrabaho, lalo pat na mga panahong yun kapos sila sa pinansyal. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng sakit si Tio Rosso kaya mag-isa na lang na pumunta ng trabaho si Awel. Buong maghapon naman naging abala ang binata sa koprahan. Bagamat alam niya na uwian na ng 4:00. Nang araw na yon minabuti ni Awel na magpahuli dahil marami pang kailangan tapusin. Hindi naman ito pinigilan ng mga kasama, ngunit hindi niya namalayan ng paglipas ng oras. Bandang 6:00 na nang makaalis ng koprahan si Awel. Nagmadali na ito sa paglabas ng bundok, lalo pat alam niya kung anong nilalang ang maaaring umatake sa kanya. Ngunit kahit papano, nagtitiwala siya sa binahagi na matanda na nakasama ng minsang maging biktima ng bagat. Habang naglalakad pa uwi, merong kakaibang naramdaman sa sarili si Awel. Kaya mas lalo itong nagmadali para makauwi na ng tahanan. Nang malapit na, doon lang nalaman ng binata kung bakit nararamdaman ng buong katawan ng kaba. Sa lugar kung saan dating nakita ang bagat, muli niya itong nasilayan, ngunit sa pagkakataong yon, papadaan si Tio Rosso. Balak pa sanang takbuhin ni Awel ang tiyuhin para sana sabihan na batiin ang ali. Ngunit hindi na niya ito naabutan. Bigla na itong inatake ng bagat. Nanlaban pa ang tiyuhin ngunit napakalakas ng nilalang. Dinuraan pa nito ang mukha ni Awel kaya nahirapan itong makakita. Sumisigaw pa siya para humingi ng tulong, ngunit hindi niya magawa dahil walang boses na lumalabas ng mga sandaling yun. Dahil walang maaninag, kinapa ni Awel ang lahat ng nasa paligid ngunit wala nang nagawa pa. Hanggang sa lumipas ang ilang sandali, may kapitbahay na tumulong sa kanya para makarating ng tahanan. Habang inaalalayan si Awel, patuloy siya sa pagtatanong kung nakita ba nito si Tio Rosso. Ngunit tumugon naman ang kasama na hindi naman niya nakita ang tiyuhin. Pagkaupo ni Awel sa bakuran, doon lang bumalik ang paningin niya. Kaagad nitong ginising ang pinsan para tanungin. Ngunit maging ito ay hindi alam kung nasaan na ang ama. Nagmamadali nang lumabas ng tahanan ang binata. Kahit madaling araw na at madilim pa ang paligid, matyaga niyang inakyat ang bundok na maaaring puntahan ng nilalang. Sinubukan din itong suyurin ang halos buong barangay. Ngunit hindi na muli pang nakita ang tiyuhin. Bago magtakip silim, nagpa siya nang umuwi ng tahanan ang binata. Nararamdaman na ng buong katawan ni Awel ang pagod sa buong magdamag at maghapon na paghahanap. Ilang hakbang na lang mula sa tahanan, ganun na lang ang pagkagulat ni Awel nang makita na may nag-aabang na matanda sa bakuran. Mabuti naman at umuwi ka na, iho. Huwag mo nang aksayahin pa ang oras mo. Hindi na kailanman babalik si Rosso. Ang sino mang biktima ng mga bagat, hindi na nabubuhay. Iniaalay ng mga nilalang ang katawan ng tao sa pinuno. Kung gusto mo, para maipakita ko sa iyo ang kalbaryong kinakaharap ng ating baryo, sumama ka sa akin mamayang gabi. Andun ako kung saan tayo unang nagkita. Itulog mo na muna ang pagod mo, iho. Nag-aalala ko na baka hindi mo nakayanin. Wika ng matandang lalaki. Tumango naman si Awel at sinabing dadating siya mamayang gabi. Buong maghapong natulog lang ang binata at hindi niya namalayan pa ang oras. 7:00 ng gabi nang magising si Awel. Kaagad niyang pinuntahan ng matanda sa tagpuan at hindi naman siya nabigo. Naabutan niya ito na nag-aantay sa kanya. Kahit anong pagkausap ng matanda sa binata,
Nanatili itong walang imik hanggang sa niyaya na siya ng matanda na pumunta sa bundok. Hindi makita ang kalangitan dahil sa mga nakatabong sanga ng kahoy. Sa gitna may isang tahanan kung saan maninaw niyang nakita ang ali. Pabalik-balik ito sa tahanan habang may bitbit na mga katawan ng tao. Ayon sa matandang kasama, ito ang pugad kung saan dinadala ng mga bagat ang nabibiktima. At nasa loob ng tahanang yun ang kanilang pinuno. Dagdag pa na matanda, napakadelikado ng lugar na yon kaya mahigpit niyang pinagbabawal na lumapit. Maging siya na dalubhasa sa mga ganitong bagay, hindi pa nagtangkang sugurin ang lugar na yon. Matapos ang pagmamasid ng dalawa, umuwi na rin ang mga ito. Samantala ng mismong gabing yon, dahil sa mga nakita nagpasya si Awel na ilayo na sa lugar ang pinsan. May problema ito sa paningin kaya hindi nakakatulong sa ama sa paghahanap buhay. Dahil sa takot at awa ni Awel, hindi na niya aantayin pang masawi ang pinsan dahil lamang sa nilalang. Nang sumunod na araw, hindi na nagsayang pa ng oras ang binata at diretso nang lumuwas ng Maynila. Doon siya muling mag-uumpisa ng buhay kasama ang pinsan. Sa paglipas ng mga araw, masasabing napakahirap sa kanyang pakiramdam dahil hindi man lang niya nabigyan ng hustisya ang pagkawala ni Tio Rosso. Ngunit nanatiling matatag si Awel lalo pat kasama niya sa tahanan ng mga magulang. Nangako din si Awel na siya na ang bubuhay sa pinsan, kaya matyaga itong nagtrabaho sa syudad. Magpasa hanggang ngayon, kasama pa rin ni Awel ang pinsan. Marami man ang hindi naniniwala sa istorya patungkol kay Tio Rosso. Ngunit kailanman, hindi pa rin niya nalimutan ng makaengkwentro ang bagat sa baryo. Kwentong Bayan.